Salamat sa katapatan ng ating Panginoong Diyos sa kabila po ng lahat. Ibig sabihin sa kabila po ng lahat ng ating nararanasan, ang Diyos ay nananatiling tapat sapagkat siya po ay may pangako sa atin. So, ito yung aking kauna-unahan. Ako'y nagpapasalamat muli sapagkat yun po ay nakasama ko kayo at makakapagbahagi po ng salita ng Diyos. At tunay po na ang ating Panginoong Diyos ay laging tumitingin po sa atin, lalo po sa ating mga mananampalataya, even do sa lahat ng tao. Kaya lang, maliwanag yung sinabi po ng Biblia na tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi pa nga lang nahayag, no? Ay dapat makitaan ng pananampalataya sa ating puso. Amin po. At yun po ay ibabahagi ko sa umagang ito. Ang aking pong tema ay Faith Matters. Bagamat napakalawak ng salitang pananampalataya, ay makita po natin sa Biblia yung kahalagahan nito sa ating po bilang mga mananampalataya. Ayun po yung mapagbukas sa akin sa 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 7. Ito po ibabasahin ko sa wikang Tagalog sa ating Biblia at makita po natin ang nais ng Diyos sa atin, lalo na po sa kasalukuyan ng ating buong buhay bilang mananampalataya at lalo naman po ng tao. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 7 po. Sabi ito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Amen. Nakakanta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa iyo doon sa langit. Verse 8, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kanyang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, pagkamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7, ang ginto na nasisira ay pinalaraan sa apoy upang malaman kung talagang danisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya higit kaysa ginto at pinalaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, lalakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po aming Amang Diyos na banal, mula sa langit, kayo po'y nakatunghay sa amin, sa bawat iglesia, Panginoong Diyos, sa umagang ito, na nananambahan, hinahanap ang iyong kalooban, O Diyos. Salamat po sa umagang ito for giving us, O Lord, a wonderful opportunity despite of our situation. Heavenly Father, we pray that this morning, you will speak to each and every one of us, Lord. Open our mind, reveal yourself to us, O Lord, through your word. As we draw near to you, Lord God, your presence, your spirit, be filled each and every one of us, O Lord. Give us, O Lord, wisdom, and let your words, O Lord, that planted in our heart, O Lord, will work and give us, Lord, hope so that we can walk according to your will. Thank you, Lord God, for this morning once again. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, pero sorry ba yun, kasi sige. Kung kayo, ako po ay magtatanong, kung kayo po ay bibigyan ng ginto, if somebody will give you or will give you a gold, what kind of gold do you want? Or what kind of gold you want? Kung kayo po ay bibigyan ng ginto, yun, no, di ba? 24K, di ba? At dito makikita natin sa ating binasa, ating kung babaybayin ito, magmula po doon sa verse 13, ay sinabi ni Apostol Pedro na ang yung pagpapasalamat natin sa Diyos ay dapat makita natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Amin po? Hindi dahil doon sa ating nararanasan. Kasi iba't iba yung ating karanasan, di po ba? Yung mga blessing na tinatanggap natin, yun ay dahil sa patuloy nating pagsunod sa kalooban ng Diyos. By even the Israelites, di ba? During their journey doon sa wilderness, ang pangako sa kanilang ng Panginoon, kapag sila susunod, ano po, sila ay pagpapalain ng Diyos. Pero pag hindi, andoon yung consequences mismo ng kanilang, ay hindi pagsunod. At doon nagkakaroon po ng tinatawag na suffering. Pero yun po ay during the time of Israelites. Pero sa atin, because we are under grace, no? Yung ating mga tinatawag na flaws, di po ba? Diba yung ating mga shortcoming ay hindi ito ibinibilang ng Diyos sa atin, kundi lalo pang gusto ng Panginoon na sa kabila noon ay lalo tayong lumapit sa Panginoong Diyos. At dito makita natin sa verse 3, sabi po dyan, purihin natin ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So tayo po bilang mananampalataya ay yung ating pagiging born again, di ba? Christian, ito ay panibagong buhay natin, no? O panibagong pagsilang natin kayo po sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung dati nating buhay ay hindi na katulad ngayon, no? Na yung kung i-compare mo ngayon ang buhay natin sa kanoon, dapat kakaiba, no? Kasi yung paglakad natin sa kalooban ng Diyos ay yun ay dahil po sa ating pananampalataya na nakabase po doon sa salita ng Diyos. Lalo-lalo na po yung sinasabi itong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ngayon sabi po dito, ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanan walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanan iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Ito po ay dapat na magdulot sa atin ng pag-asa. Dahil bakit? Meron kang inihintay. Di po ba? Meron kang inaasahan. Di po ba? Na nais mong nakamtan dahil yun po ang sinabi ng salita ng Diyos. Kaya po ang tayo po bilang mananampalataya, ang isang katotohanan, hindi naman tayo mananatili sa lupang ito. Di ba? Ang nais natin ay makamtan yung mga ipinangako ng Diyos sa ating buhay. In verse 5 sabi ito, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kalaan ihayag sa katapusan ng panahon. Yung verse 5, isang pangako ng ating Panginoong Yesus, kanino po sa bawat mananampalataya. But the question is this, ikaw ba ay may pananampalataya? Di ba? Laging yun ang laging question sa atin ng Panginoon, di ba? Ikaw ba ay may pananampalataya? At paano mo ipinapakita ang iyong pananampalataya bilang Kristiyano? No, sabi kasi dito, sapagkat kayo'y sumampalataya, no? Yung
Sapagkat, ibig sabihin, ikaw, mananampalataya ka na. Di ba? Sumasampalataya ka na. Di ba? At dahil ikaw ay mananampalataya, may pangako ang Panginoon. Ang sabi dito, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalang ihayag sa katapusan ng panahon. Yung preceding sentence, ang sabi ron, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan. Ibig sabihin, may yung words na ano po, hinihintay ninyo. Sumasampalataya ka sa salita ng Diyos, sumasampalataya ka sa Panginoon, pero yung preceding sentence, sabi ron, samantalang hinihintay ninyo. The question is, hinihintay nyo ba yung kaligtasang iyan na nakalaan para sa iyo? Diba? Pagdating ng ating Panginoong Yesus. Sa ating panahon bilang mga mananampalataya, ano ba talaga yung dapat na iyong inaasam at hinihintay bilang Kristiyano? Baka hinihintay mo, sana yumaman ako. Sana magbago naman yung sitwasyon ng buhay ko. Sana ganito, diba? Sana medyo... Diba, ang dami nating expectation sa buhay, diba? Bilang tao. Pero tayo kung mananampalataya, ina-address tayo ng Panginoon. Dapat hindi na ganun yung maging mindset natin. Amin po? Hayaan mo kasi yung blessing talagang ibibigay ng Lord yan eh. Diba? Basta sumunod ka lang. Pero, ang kaiba rito, pinapaalalahanan tayo na meron tayong kayamanan na kalaan doon sa langit. But the question is, sabi rito ng salita ng Diyos sa verse 5, sapagkat kayo sumampalataya, lahat naman po tayo, di po ba? Tayong mga mananampalataya ay sumasampalataya sa Panginoon. But yung sumunod na talata ito, sentence, sabi, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan ihayag sa katapusan ng mga panahon. But yung sabi diyan, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw na naghihintay sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, meron siyang pangako nang sabi niya, iingatan kanya ng kanyang kapangyarihan. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo bilang mananampalataya na naghihintay sa Panginoon? Diba? There is something you should do. Diba? Meron kang, hindi, nag-iintayin ko na lang yung kaligtasan na yun. Sa Lord, hintayin ko na lang. Diba? Wala ka namang ginagawa. Diba? Ibig sabihin, wala kang pinapakitang pananampalataya. Habang ikaw ay nag-iintay sa Panginoon, dapat may ginagawa ka. Diba? Hindi ka lang naghihintay. Diba? At hindi ka lang naghihintay na ang buhay mo'y pagpalain. Dapat magkaroon tayo ng panibagong tinatawag na mindset. Di ba? Bagong isipan ba? Na despite na hinaharap natin yung iba't ibang challenges ng buhay, ito ang dapat na maging laman ng ating isipan. Ang hinihintay mo higit sa lahat ay yung kaligtasang nakalaan, ihayag ng Panginoon sa takdang panahon. Amen po. Ganito po ba yung ating isipan? O baka hindi pa po. Ngayon po, alam nyo na. Amen po. Hello po. Dapat ito to, mga kapatid ko sa Panginoon. Diba? Kaya po na, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, kinakailangan talaga hanapin mo ang Panginoong Diyos. Yung sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, sabi roon, for it is impossible to please God without faith. Why? Sabi roon, for it is impossible to please God without faith, because anyone who comes to God must believe that He exists. Tignan niyo po and He rewarded those who earnestly seek Him. No, hindi nadudugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Lahat ng tao naniniwala
Diba? Maski tayo mga mananampalataya. The problem is, sabi ganon, at siya ang naggagantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hinihintay natin ng Panginoon yung Kanyang mga pangako at yung kaligtasan, pero yung paghihintay na yun, wala kang, ibig sabihin, dapat meron kang ginagawa. At yung ginagawa mo yun ay yung hanapin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos, hanapin mo ang Panginoon. Amen po? At ang sabi roon sa verse 6, He rewarded those who earnestly seek Him. At gagantimpalaan niya yung mga, humahanap sa Kanya. Minsan, totoo, marami tayong mga gustong mangyari sa ating buhay, di po ba? At gusto natin yun ay magkaroon ng katuparan. Pero sinong magbibigay nun? Diba? Dapat ang Panginoon. Paano mo gagawin yun? Kapag hinahanap natin ang kalooban ng Diyos habang siya ay iniintay natin. May pangako ang Panginoon, sabi niya, and He rewarded those who earnestly, yung words na earnestly, talagang masikap mong hinahanap ang kalooban ng Diyos. Yung Biblia, lagi mo siyang binabasa. Diba? Nagkakaroon ka talaga ng panahon para sa Panginoon. Diba? Nagbibigay ka ng time sa Kanya. Kaya yung blessing ng Lord, ibibigay lang ng Panginoon sa iyo, gagantimpalaan ka niya. Kasi nagsisikap kang hanapin mo yung kanyang kalooban. Amen po? Mayroong dalawang basic na dapat na ang Kristiyano may ginagawa natin sa ating buhay. Yung pagbabasa ng Biblia at pananalangin. No? Ngayon sabi rito, sa verse 6, ito'y dapat inyong ikagalak. Ngayon niyo po, habang tayo may kayamanan sa langit na na nakalaan para sa atin, at dahil sa ating pananampalataya, anong sabi? Iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay natin ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. And verse 6, ang sabi po rito, ito'y dapat ninyong ikagalak. Amen po. Tayo Kristiyano, ito po yung dapat na magbigay sa atin ang tinatawag na tunay na kagalakan. Kasi sa mundo pong ito, wala naman po talagang masasabi natin makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa atin. Diba? Dahil lahat tayo, lagi may kulang, may hinahanap, diba? Ang tao nga sabi, walang satisfaction. But dito, maliwanag ito, sabi gano'n, yung paghihintay natin sa Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos na inaasahan natin na siya mag-iingat sa atin, ay dapat po, sabi ito, dapat inyong ikagalak. Bagamat, sabi ito, maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. The question is, ano yung ating sitwasyon sa kasalukuyan? Diba? Ano yung ating nararanasan sa kasalukuyan? Diba? Iba't iba po. Diba? May mga pain tayong nararanasan. Diba? May mga problema, pagsubok tayong nararanasan. Pero, paano mo ito hinaharap? Diba? Paano mo ito hinaharap sa iyong buhay? Kasi sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid ko, kinakailangan tanggapin natin yung pagsubok na yan. At yung pagsubok po na yan, dapat hindi sa atin magbigay ng tawag ito, hindi magbigay sa atin ng pag-aalinlangan. Amen po? Kasi pag yung pagsubok na yan na dumating sa iyo at nagkaroon ka ng tinatawag na pag-aalinlangan, yung faith nawawala po yun, di ba? Nagkakaroon ka ng question. Minsan, para bang yung ating tanong, Panginoon, bakit nangyari sa akin ito, di ba? Pero lagi natin tandaan, may layunin ang Diyos. Kinakailangan pala, once na yung pagsubok na yan na dumating sa iyo, accept it. Di ba? Tanggapin mo siya, harapin mo ang pagsubok na yan. Sabi nga ng Bible, fight
the good fight of faith. Diba? We are more than conqueror. Diba? So dito makita natin, meron pong paalaala sa atin na habang hinihintay namin ng Panginoon at alam natin iingatan niya tayo sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan na dapat natin ikaganap, bagaman sabi ito, maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Hindi mga kapatid ko, baka yung pagsubok na yan 2 linggo lang, 1 linggo lang. Why? Bakit po? Sa verse 7, tignan po natin, sabi ito, ang ginto na nasisira ay pinararatan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit sa ginto. Ito'y ay pinararaan saan po? Sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. The question is, again, yung faith ba natin, paano ito malalaman? Anyway, wala talagang question sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon kasi alam niya kung yung faith mo ay tapat, totoo. The question laging pa rin nasa atin, di po ba? Ang ina-address kasi dito tayo. Kasi sa Panginoon, God is all-knowing God. Di ba? Alam niya yung ating sitwasyon. Kasi meron tayong kahinaan, di ba? Lalo pagka mga ganitong mga may suliranin sa atin. Pero ikaw mismo, dapat yung katapatan mo sa Panginoon ay maipakita mo. Hindi question sa Diyos na makita ng Diyos yung katapatan mo. Kasi alam ng Diyos pa rin yan, di ba? Ikaw mismo, dapat maipakita mo sa Panginoon ang iyong katapatan. Number 1, God allows trial. Di ba? Hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay. Upang tayo, lalong lumapit sa Diyos, lalong magtiwala sa Panginoon. Second, faith must be tested. Diba? Sabi nga ang pananampalatayang hindi sinubok ay hindi, mapagtitiwalaan. Diba? Faith must be tested. Yung pananampalataya ay kailangan talagang subukin. Kaya lang, iba't iba ang ating karanasan bilang mga mananampalataya at iba't iba yung pagsubok na ating nararanasan. Pero kinakailangan na ang pananampalataya talaga ay masubok. Kapatid, ano yung pinagdaraanan mo ngayon? Ako may pinagdaraanan din. Di ba? May pinagdaraanan din po ako, pero kinakailangan yung pananampalataya ay manatili sa Panginoon. Diba? Lahat tayo. But faith matters. Faith must be tested. Diba? Ano mang pagsubok ito, kinakailangan tanggapin mo at ipanalangin mo sa Panginoon at bigyan ka ng kalakasan upang ito po ay ating mapagtagumpayan. God allows trials. Faith must be tested. Number 3, faith doesn't work without trial. Totoo naman po yan, di ba? Kung walang pagsubok, paano gagana ang pananampalataya? Di ba? Paano magmamanifest ang pananampalataya kung hindi ka susubukin? Sabi po dito sa verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Pero po, yung faith natin at yung ginto ay hindi maikukumpara. Nakuha po, mas mahigit pa kaysa ginto. Pero po kung paano in-address yung ating pananampalataya sa Diyos, di ba? Kaya ang Diyos hindi talaga niya po pwedeng i-disregard ang isang tao na lumalapit sa Kanya na may pananampalataya. Kaya lang dapat maipakita natin yun sa Panginoon. Paano natin ipakikita? Kapag dumating na ang mga pagsubok sa ating buhay. Diba? Ano ang magiging desisyon mo?
At paano mo ito haharapin? Faith doesn't work without trial. Faith will never manifest, faith will never work in our lives without trials. Kaya kinakailangan ko, anuman ang pagsubok na dumating sa atin, tanggapin natin. Amen po? Baka po kasi tayo, Lord, ayoko na. Lord, ayoko na. Diba? Ay, hindi pwede yun. Diba? Sabi, anak, hindi pwede yun. Diba? Kung hindi ka makararanas nito, diba? Paano mo mapapatunayan ang iyong pananampalataya sa akin? Diba? Paano mo mapapatunayan ang katapatan ng iyong pananampalataya? Kasi ang Diyos, alam niya Alam niya kung kung ikaw ay tapat o hindi. But the question, tayo, na mananampalataya. Diba? Paano mo mapapatunayan yung katapatan mo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Kaya nga, yung trials ay inaalaw yan ng Diyos. Iba't iba hanap. Kung Mr. Janet, nakaranas siya ng yung sakit sa lalamunan. Ako po, hanggang ngayon, yung bewang ko po masakit. Yung gawing kanan ko po, nakonektado hanggang paa. Ito po, talaga yun, may para siyang hindi ko maintindihan kung Bicolor, ano po ba to? Nag-iisip na ako, meron ba akong sakit sa bato? Kasi tinitingnan ko sa YouTube dahil nag-ano ko. Pero ngayon po, masakit po talaga. Kaya mapasin nyo, pag tumayo, hindi ko. Kasi may sitwasyon, hindi ko na po kukwento. Bigla akong dumagitik eh. Pero nung Lunes po, nagbike pa ako, puntang Quiapo. Kasi bumili ko ng kapasitor, dyan sa Ever wala. Sabi nung sa CDSL, wala po dito. Sa Quiapo meron. Yung bulahan sa ako ng Quiapo, binay ko po yun. 45 minutes kong tinakbo yun. Pero hanggang ngayon po, masakit talaga. Konektado hanggang dito. Iba't iba tayo. Di ba? Pero paano ito yung naharap? Minsan, yung irritation nandun, bilang ako. Ano ba ito? Parang na, di ba? No. Totoo yun. Hindi magreklamo ka sa Lord. Anong masama ron? Di ba? Eh, talaga nararamdaman mo eh. Di ba? Eh, yung tayo eh, di ba? Reklamo mo sa Panginoon. Di ba? Eh, yun tayo. Iba kasi yung murmuring. Diba? Iba yung nangyari sa Israelita. Kasi pinakita na ng Diyos sa kanila yung kanyang kapangyarihan eh. Tayo hindi nga ganun eh. Diba? Iba yung sitwasyon natin ngayon. Diba? Kaya kung tayo may nararamdaman, walang masama, isumbong mo sa Lord. Sa Lord ka magreklamo. Huwag sa kapwa mo ba? Diba? Ito kasi tapos. Diba? Eh, okay na sa Lord, diba? Okay, doon sa mga taong ibinigay ng Diyos sa iyo na merong spiritual na. So yun po, meron po ito masakit yung ganito ko. Eh, nalaman nyo tuloy. Pero nagbibisikleta pa rin po ako. Mag-after ko magbisikleta, taga ko okay na. Masakit pa rin po. Pero hindi naman po ito sa kidney, kasi ano naman yung meron lang talaga siguro sa ugat. So ito po yung mga kapatid ko, iba't iba talaga, hindi po ba? Eh sabi rito, yung pananampalataya natin higit kaysa ginto. God allows trial, faith must be tested, faith doesn't work without trial. Ano po sabi ito? Through trials, genuine faith reveals. Di ba? Ang totoong, sa pamagitan ng pananampalataya ay nahayag yung totoong, sa pamagitan ng mga pagsubok, nahayag yung totoong pananampalataya. Kasi pag wala po niyan, ikaw mismo, ito ba? Hindi mo mapapatunayan sa iyong sarili na talagang may pananampalataya ka. Amin po? So, through trials, genuine faith reveals. Bakit po? Yung sabi po ng verse 7, sabi, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman,
ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto, pinararaan saan po? Sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Tayo po yun, di ba? Na dapat meron kang patunayan sa Panginoon. Kaya nga po yung sabi ng Pilipos, di ba? Work out your own salvation. Ligtas ka na di ba? Pati napatunayan mo na ikaw ay ligtas. Di ba? Mamuhay ka sa pananampalataya. So, sabi po dito, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw ng mahayag si Kristo. Again, sabi diyan, genuine faith rewarded. Yung tunay na may pananampalataya ay ano po, ginagantimpalaan ng Panginoon. Biruin niyo po yun, di ba? Yung tunay na pananampalataya ay ano po, ginagantimpalaan ng Panginoon. Kasi doon pa lang sa pananampalataya mo ay may pagsunod ka na sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, tayo po ay pinagpapala. Mga kapatid, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Hindi dahil sa ginagawa mong mabuti, dire-reward ka ng Diyos. Kasi ang Biblia sabi rin, what you sow is what you reap. Totoo naman po yun, di ba? Ang ginawa mong mabuti, ayan po, gagawin din sa'yo. But ito different, di ba? Kakaiba itong pananampalataya na ito na meron tayo. Kasi sinasakop nito, hindi lamang yung mga tinatawag na pagpapalang material, kung hindi sinasaklaw nito yung ating buhay bilang mananampalataya. Ang sinasaklaw nito yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa akin. Kasi kung ang ating isipan ay doon lamang sa mga bagay sa daigdig na ito na gusto nating makamit, tayo na siguro ang kawawang tao sa mundo. Wala tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Because your expectation is only here on earth. Diba? Yung gusto mong maranasan, makamit, yung mga bagay lamang sa daigdig na ito. Dapat mabago po yung mindset natin. Mas mataas doon. At ano yun? Itong salita ng Diyos. Para lahat ng pagpapagal natin, lahat ng pahirapan natin, diba, bilang mananampalataya, i-reward yan ng Panginoon. No? At yung reward na yan, hindi po dito lamang sa lupa, kundi yung buhay na walang hanggan ay pinangako ng Panginoon sa atin. So, sabi diyan, God allows trial, faith must be tested, faith doesn't work without trial. Through trials, genuine faith reveals, genuine faith rewarded, and last, genuine faith glorify God. Tayo po ang ina-address nito, lalo na po sa ating panahon bilang mga mananampalataya. Pinakailangan makita talaga ng Diyos yung pananampalataya sa atin. Yung sabi ng Hebrew 11 verse 6, no? Ang Diyos ay hindi nalulugod sa walang o sa taong walang pananampalataya, sapagkat ang sino man po lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. The question again, ikaw na mananampalataya, hinahanap mo ba ang Diyos? Sinasalisik mo ba yung salita ng Diyos? Lumalapit ka ba sa Panginoon? Kaya masakit, minsan ang nakakalungkot, totoo lumalapit tayo sa Lord. Kailan? Kapag bigat na bigat ka na. Yeah. Saka mo siya lalapitan, di ba? Pag kailangan mo na siya. Pero pag hindi, medyo mild lang muna, di ba? Dating time lang muna, Lord. Pero pag matindi na, kinakailangan mo na mag-ayuno, kinakailangan mo na magbumuhod, di ba? So, hindi ko dapat gano'n. Di ba dapat yung paglapit natin sa Panginoon, dapat talaga consistent. Magbigay tayo talaga ng tinatawag na panahon, oras para sa Panginoon. Panahon ng pagbabasa ng salita ng Diyos,
Panahon ng pananalangin. Para po maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So ito po yung 1 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 7. Nakita po natin dito na sa ayaw at sa gusto natin, talagang makararanas tayo ng mga pagsubok. Ang question lamang po sa atin, paano mo hinaharap yung pagsubok? Una, dapat tanggapin mo ito. Amen? Huwag mo sabihin, Lord, ayaw ko nito. No. Diba? Huwag natin sabihin na ayaw natin ito. Dapat harapin natin ito, tanggapin natin ito dahil alam natin na ating pananampalataya ay daraan talaga sa pagsubok. Ang hilingin natin sa Panginoon, mapagtagumpayan ang pagsubok na ito. Bigyan tayo ng kalakasan at mapagtagumpayan yung pagsubok na meron tayo. Kasi may pangako naman ng Panginoon di ba? Yung kanyang mga salita, pag binasa natin, talagang puro pangako yan ng Diyos na tayo po'y pagpapalain. Katulad na po ng verse 5, sabi ron, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. So ano man yung sitwasyon natin dito, ginakailangan yung salita ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Bawat gawa natin, bawat kilos natin ay dapat may pananampalataya. Ako nga po masakit talaga, may pain. Pero kung mahihiga na lang ako, di ba? At hindi na lang ako kilos, dilalo, di ba? Asan ang pananampalataya mo? Di ba? Wala, di ba? Igugupo ka talaga ng nararamdaman mo, di ba? Yung sitwasyon mo, igugupo ka talaga no, di ba? Kasi bakit? Yung salita ng Diyos, nawawala ng kapangyarihan sa inyong buhay. Yun po ang mahirap doon Kapag yung salita ng Diyos mawala ng kapangyarihan sa ating buhay, para bang salita na lang ng Diyos, pero hindi mo siya pinangahawakan. And even doon sa ating pananalangin, binabanggit natin yung salita ng Diyos. Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos yung kanyang mga salita o hindi dahil sa nakakalimutan ng Diyos yung kanyang mga salita. Ang question lagi ay, tayo, alam mo ba yung mga salita ng Diyos? Alam mo ba yung kanyang mga pangako? Diba? Dapat sa panalangin, binabanggit din po natin yan. No? Kahit po sabihin pa natin, lagi mong sinasabi, yun ang salita ng Diyos Diba? Pinangahawakan yun Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang aking salita ay hindi babalik sa akin ng walang bunga. Diba? Pangako niya yun kailangan natin sabihin sa Panginoon. Diba? Hindi lang basta i-memorize natin. Kasi meron ng tawag nito, nandito na to sa puso natin Diba? Nasa puso na natin ang salita ng Diyos. Kinakailangan mo na lang bigkasin sa Panginoon at ipamuhay yung kanyang mga salita. Kaya po ipaalala ng James chapter 1 verse 22, di ba? Sabi ron, huwag kayong maging tagapakinig lamang ng salita. Kundi dapat kayo ay maging tagatupad ng salita ng Diyos. Sabi ron, otherwise, sabi ron, dahil kung hindi, sabi, nililintang nyo ang inyong mga sarili. Yun po ang nakakalungkot doon, di ba? Tayo bilang mananampalataya, sabi rin sa James chapter 1 verse 22, do not be hearer of the word, but be ye doer of the word. Di ba? Otherwise, you deceive yourselves. Pero mo, ang pinakamasakit sa isang Kristiyano, ikaw na nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi mo isinasagawa, time will come, na-discover mo na lang na bakit ganito ang aking sitwasyon? Di ba? Nakikinig naman ako ng salita ng Diyos. Pero ang problema, hindi mo sinasagawa, ang sabi ron, you deceive yourselves. O you deceive yourself, di ba? Kasi bakit walang nangyayari sa iyong buhay
bilang Kristiyano. Hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil ang problema, pinakinggan mo, pero hindi mo naman ipinamuhay. Kaya doon natin totoo yung sabi ng aklat ng James. Sabi ron, you deceive yourself. Yung pong nakakalungkot doon. Kaya maging paalaala po sa atin na tayo bilang mananampalataya, nakikinig ng salita ng Diyos, pero kinakailangan natin ito ay ipamuhay. Isa katuparan. Gawin o isagawa ang salita ng Diyos. Paano mangyayari yun? Di ba? Ang isa ng paraan dito ay makita natin yung paraan ng Diyos na inaalaw yung mga pagsubok sa ating buhay. Kaya doon mo na makita Kristiyano, di ba? At matatag siya na hinaharap yung pagsubok ngayon. Di ba? Hindi yung pag may pagsubok, ayoko na sa Lord, di ba? Alam mo, isip pa sa hindi mananampalataya. Alam mo, ito yung nangyayari sa buhay. Tanong, di ba, Kristiyano ka? Okay. Yung masakit doon, di ba? Question. Kasi ang mananampalataya, dapat na ano po, yung pagsubok na iyan, totoo, nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Pero dapat mangibabaw yung ano po, kagalakan sa ating puso dahil may pangako ang Panginoon, sabi na, iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay natin yung kaligtasang nakalaan sa atin pagdating ng takdang. So faith matters. Ano yung sitwasyon natin sa kasalukuyan? Kinakailangan na tayo po'y manatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng ano po, pananampalataya. So yun po mga kapatid ko, God allows trial. Faith must be tested. Faith doesn't work without trial. Through trials, genuine faith reveals. Genuine faith rewarded. Genuine faith glorified. God. Hindi po question sa Diyos kung ang iyong pananampalataya ay tapat. Kundi ikaw dapat mong patunayan sa Panginoong Diyos na tapat ang iyong pananampalataya sa Kanya. Dahil bakit? Kahit na may problema ka, kahit na may pagsubok ka, di ba? Hindi ka, nagre-reklamo sa Panginoon. Hindi mo nire-reklamo yung sitwasyon mo, kundi dinadalangin mo sa Panginoon. Sabi nga, di ba? In everything, give thanks, for this is the will of God concerning you. Dumadaig ka sa Panginoon, iba yun. Pero iba yung nirereklamo mo, di ba? Nakuha niyo yung point ko. Panginoon, nararanasan ko ito, ako'y talagang nahihirapan ako. Hindi yung Panginoon, dahil naman ako pa. Diyos ko, ayoko nito. Iba yun, di ba? Iba po yun, nagre-reklamo ka naman, di ba? Diyos ko, ayoko nito. Hindi dapat mangyari ko sa akin, Panginoon, alam mo ako. Diba? Gusto mo exempted ka? Ang sabi ng Bible, kung si Kristo nagdanas ng hirap, maging handa rin kayo. Diba? Kapag kayo ay dumaranas na hirap kayo, iba po yung dumadaing sa nagre-reklamo. Kaya, bantayan po natin yung ating sinasabi. Bakit? Anumang laman ng puso, yun ang mukhang bibig. Kaya, pag ganun po, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, magkaganon. Diba? Hindi mo pa sinasabi, hihingi ka na ng tawad. Kasi ang gusto ng Panginoon, idahin mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Huwag mong ireklamo. Kasi iba po yun. Iba, Lord, ayoko ito. Diba? Hindi ko dapat pinadanas ito, Panginoon. Dapat ako sa'yo. Si Propeta Jeremiah, nung meron siyang karamdaman, ang sabi niya, Lord, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. Sabi niya gano'n, Panginoon, pagalingin mo ako pag may gagaling. At ikaw ay aking sasambahin at pupuri.
Hindi yung nirereklamo po natin ang ating nararamdaman sa Panginoon. Kasi pag inirereklamo, parang sinisisi mo siya, di ba? Dahil sa nangyayari sa nakuha niyo po, iba po yun. Kaya dito, kinakailangan ko, ganun po natin dapat hinaharap yung pagsubok. Dinadayin sa Panginoon na tayo bigyan ng kalakasan, mapagtagumpayan yun, bigyan tayo ng karunungan para mapagtagumpayan yun. But never na tayo po ay ang tawag nga yan mag-more. Di po ba? Na sinisisi natin ang Diyos doon sa mga nararanasan natin. Kaya lang, isa rin pong katotohanan, may mga karamdaman na dumarating sa isang tao dahil po sa kanyang mga kasalanan. Iba po yun ha. Ito tayo naman, ganun di po ba? May mga pagsubok talaga dumaraan sa atin na inahalaw ng Panginoon dahil may layunin siya upang maging matatag ang ating pananampalataya. So, 1 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 7. Malinaw po yun. Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo o samantalang hinihintay nyo ang kaligtasan ng kalaan, ihayag sa katapusan ng panahon. But, sabi diyan, verse 6, ito'y dapat ninyo ikaganap. Bagamat maaaring dumanas kayo o magdanas kayo ng iba't ibang pagsubok sa sa loob ng maikling panahon. Pero mga kapatid, hindi naman pala habang buhay ganun yung pagsubok mo, di ba? Maikling panahon, di ba? Maaaring yung dinaranas mo mga isang linggo, isang buwan, di ba? Pero may ginagawa ka nun, di ba? Kailangan mo idulog sa Panginoon yung pagsubok na yun at nararanasan mo. Di ba? Para hindi siya mag-prolong. Kasi maliwanag po yun maikling panahon. Then sabi diyan, ang ginto na nasisira ay pinalaraan sa apoy upang malaman ko talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya, higit kaysa ginto, pinararaan sa pagsubok upang malaman ko talagang tapat. Sa gayon, sabi po ito, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw ng mahayag si Kristo. Sino po ang magpaparangal sa atin nun? Yung tao ba? Hindi po ang ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Nakita sa iyo yung katapatan mo at yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen po? Kaya po yun sinabi sa verse 7. Sa gayon, kayo'y papupurihan. Yung reward mo na yun. Di ba? At dadakilain at pararangalan. Di ba? Sa araw na mahayag si Yesu Kristo. Ang Panginoong Yesus mismo ang siyang magre-reward sa atin. Sabi, well done, my good and my faithful servant. Kasi hindi ka umatras, di ba? Kaya nga alam niyo po, ang katotohanan, yung duhan ay isa sa mga number 1 na candidate doon po sa impyerno. Pero hindi tayo kabilang sa mga duwag. Di ba? Hindi inaharap natin anuman yung mga pagsubok sa ating buhay. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, faith matters. Amen? Nayaan ko kung kayo lahat ay tumayo at tayo po ay umawit ng pagsamba sa Panginoon. So, yung ginawit ko natin ikaw lang ang pag-asa. At habang inawit po natin itong kanta na to ay tunay na ang Panginoong Diyos, ang tanging pag-asa, ang Panginoong Diyos, ang ating kalakasan, dapat tayong patuloy po na magtiwala sa Kanya. Habang ito may inawit natin, at ito pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. At naman po yung sitwasyon natin, yan po ay pagsubok na inaalaw ng Panginoon upang tayo po ay tumatag. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hindi ako mangangamba, basta ikaw
kami nagpapasalamat dakilang Diyos sapagkat nahayag ang iyong kalooban sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, anuman ang mga pagsubok na aming dinaranas sa dakilang Diyos, ito po ay paalaala mo sa amin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, na ang aming pananampalataya, tunay mo Diyos, na higit pa kaysa ito. Panginoong Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga pagsubok na ito na aming dinaranas, Panginoong Diyos, ay aming mapagtagumpayan. Sapagkat iyong sinabi, O Diyos, for I did not give you the spirit of fear, but of power, love, and discipline. Hallelujah. Tunay po, Panginoong Diyos, that we are more than conquerors, Panginoong Diyos, because your spirit is within us, O Lord. Kaya, Panginoong Diyos, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Ngayon po'y alam na namin, Panginoon, kung paano namin haharapin ang pagsubok. Alam namin kung paano ito, Panginoong Diyos, haharapin, O Diyos, at tatanggapin sa aming buhay. Sapagkat may pangako ka, Panginoong Diyos, na iingatan mo kami ng iyong kapangyarihan, dakilang Diyos, hanggang sa mahayag, Panginoong Diyos, ang kaligtasan, O Diyos, na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong banal na Espiritu. Kung paano sinabi ni Apostol Pablo, Panginoong Diyos, na humihina man ang aming lupang katawan, lumalakas naman ang aming Espiritu, Panginoong Diyos. Sapagkat tunay, Panginoon, kung paano ang aming Panginoong Yesus ay dumanas ng hirap, ganun din naman po kami, O Diyos, na dapat kami magpakatatag. But Lord, salamat, Panginoong Diyos, sapagkat may pangako ka na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Iingatan mo kami ng iyong dakilang kapangyarihan, O Diyos, na mahayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sapagkat kami sumasampalataya sa iyo. Ganon din, O Diyos, ang aming pangmahal sa buhay, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, at patuloy na proteksyonan, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, at kapangyarihan, O Diyos, upang mapagtagumpayan, Panginoon, ang lahat ng hamon sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Sa gayon, Panginoong Diyos, maluluwalhati ka sa aming buhay. Mapaparangalan ka, dakilang Diyos, sa aming buhay, sapagkat kami lumalakad ng may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ang mga salita mo'y buhay, O Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Lord, we receive blessing from you, Lord God. We receive blessing, O Lord, right now, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kagalingan. Salamat po sa kasaganaan. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong proteksyon, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa kapayapaan. Salamat, dakilang Diyos, sa kagalakan. O dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, binibig mo ko noon
Let's have a moment of silence. Let us praise the name of the Lord. Yes, Lord Jesus. The Lord said, peace I give you, my peace be with you. Yes, Lord, thank you for the healing. Thank you for the joy, Lord Jesus. Thank you for setting us free, O Lord. Thank you for your love, Lord Jesus. Thank you for your love, Lord Jesus. Thank you for the comfort through your Holy Spirit, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Thank you, Lord.